Ikaw ba ay solo parent, solo guardian o may kilala na isa sa kanila? Halika, pag-usapan natin. Alam nyo ba na mga solo parents ay entitled sa mga ilang benepisyo na hindi natatanggap ng mga kumpletong magulang? Ayon sa Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Welfare Act, ang mga qualified solo parents ay makatatanggap ng mga sumusunod na benepisyo. Unang-una na dyan, ang 1,000 monthly allowance para sa mga low-income solo parents. Uulitin ko, para lang sa mga low-income solo parents. Kung ikaw naman ay empleyado, entitled ka sa 7 days parental leave kada taon. Pwede ka rin pagkalooban ng flexible working schedule at proteksyon laban sa diskriminasyon sa inyong mga pinagtatrabahuhan. Ma-avail mo rin ang mga discount sa gamot, gatas at bitamina para sa inyong mga anak na 6 years old pababa. Entitled ka rin sa scholarship at educational support para sa inyong mga anak. Ikaw din ay priority sa housing, livelihood programs, and health services ng gobyerno at priority lanes para sa mga government offices kung kayo ay may mga transaksyon dito. Ngunit sino-sino nga ba ang maituturing na solo parents? Ayon sa naturang Republic Act, ang maituturing na solo parents ay ang mga sumusunod. Una, kung ikaw ay nag-iisang nangangalaga sa iyong anak sapagkat ikaw ay biktima ng rape, namatayan ng asawa, nakakulong ang asawa, may pisikal o mental na kapansanan ng asawa, ikaw ay nabandona ng iyong asawa, o ikaw ay legally separated, annulled o divorced, at ikaw lamang ang may responsibilidad sa bata. Pangalawa, ikaw ay asawa, kamag-anak o tagapangalaga ng anak ng isang low-skilled OFW. Uulitin ko, low-skilled OFW. Pangatlo, ikaw ay walang asawa at ikaw lamang ang tanging nag-aalaga at nagpapalaki ng iyong anak. Pang-apat, ikaw ay legal guardian, adoptive o foster parent na nag-iisa sa pagbibigay ng pangangalaga at suporta sa bata. Pang-lima, ikaw ay kamag-anak na may responsibilidad sa bata dahil sa pagkamatay, pagkawala o pag-abandona ng mga magulang nito. At panghuli, ikaw ay kasalukuyang buntis na nag-iisa sa pagbibigay ng pangangalaga at suporta sa dinadalang anak. Kaya kung ikaw ay isa sa mga nabanggit, magtungo lamang sa tanggapan ng Social Welfare and Development ng inyong mga munisipyo o syudad para kumuha ng solo parent card. Magdala lamang ng mga requirements tulad ng sworn affidavit na ikaw ay solo parent kasama ang mga patunay na ikaw nga ay solo parent, birth certificate ng mga bata, at iba pang mga dokumentong nire-require depende sa inyong local government. At kung ikaw naman ay mayroon ng solo parent card, ngunit hindi mo natatamasa ang mga benepisyong nabanggit, that's for another story.